Anong balita mga pare ko Nagkumpisa ang laban ng Dallas Mavericks versus Memphis Grizzlies. Pero ang Dallas hindi nila pinaglaro ang big three nila dito. Si Clay, Kyrie at si Luka. Ang pinaglaro lang nila dito sa kanilang starting five, si Gafford at si Lively. Ang Memphis naman ay tinodo kaagad. Sineryoso yung preseason. Ang tanging wala lang doon sa kanilang starting unit dito sa Memphis ay si Jaren Jackson Jr. Kahit natalo ang Dallas ay nakakadikit pa rin dito sa preseason. Kontra sa kalaban nilang Memphis na merong Ja Morant at Marcus Smart. Yung bagong rookie nila dito sa sentro. Ang 7'4 nila na si Zach Edey. Mukhang magiging maganda at future ang laro niya dito sa Memphis. Biruin nyo mga pare ko nakakatalong pala ng ganong kataas si Zach Edey. Galing yan sa mga love pass dito ni Ja Morant. Kung sumapalpal pa, dalawang kamay pa ang ginagamit. Napakatindi talaga ang batang ito. Parang pader pa. Hinihila na lang sa ilalim itong si Edey. Mukhang hindi rin nagkamali ang Memphis dito sa pagkuha sa kanya. Nagagamit siya dito talaga sa defense. Lalo na sa ilalim at maganda pa ang pinapakita ditong footwork. Sa pagtatapos naman ng kanilang game, meron siyang 6 points, 7 rebounds at 1 block. Pero yun nga lang, nagkaroon kaagad ng 5 fouls kaagad itong higante. Samantalang naman dito sa Dallas yung pagkakapasa. Na-roll yung paa ni Ja Morant dito sa second quarter dahil tumama yun sa bola. Pansamantalang umalis siya dito muna ng game at pumunta ng locker room. Pero bumalik din naman siya kaagad at nakapaglaro pa sa third quarter itong si Ja Morant. Itinuloy pa rin ng Memphis na pabalikin si Ja Morant dito sa court kahit na-injured na yung paa niya. Ang tinamaan ng paa naman kasi ay kanan. Ang iniingatan naman ni Ja Morant na hindi ma-injured ay yung kaliwa. Dahil dati kapag nagkakaroon ng kaliwang injury yung paa niya ay matagal siyang bago dito makabalik. Lalo na nung taon na 2022-2023. Dito sa season na ito ay inabot siya ng 12 games bago makabalik dito dahil dito sa kanyang injury. Si Ja Morant ay walang patawad. Pre-season pa lang ay nag-hyper na kaagad. Siguro matagal na rin kasi siyang nawala kaya batak na batak. Kaso ang problema nagkaroon kaagad siya dito ng ikalawang injury after niyan sa ginawa niyang dunk. Mukhang nakaramdam na siya dito at sumenyas sa kanilang team na ayaw niya nang maglaro at babalik na siya ng locker room. Hindi naman kasi naghinay-hinay doon si Ja Morant. Parang ang bilis niya nang ma-injured ngayon. Wala pang lumabas dito na statement kung anong klaseng injury ang nakuha dito ni Ja Morant. Malalaman pa lang yun kung malala yun or hindi. Kung sakaling kaliwang paa yung tinamaan ay delikado yun dahil yun ang magiging panira dito sa season ni Morant. Huwag naman siya sanang magaya dito kay Derrick Rose. Medyo kinakabahan ng fans ni Morant doon dahil dito sa nangyari kay Ja Morant. Pero wala pa namang official na statement kung anong klaseng injury ang nakuha niya. Hindi pa nagsisimula ang season ng game ng 2024. Mukhang magkakaproblema na kaagad dito ang Memphis dahil dalawang player kaagad ang mawawala. Si Ja Morant at si Jaren Jackson Jr. Mukhang ang papalit muna dito sa pwesto ni Ja Morant ay si Kawamura. Mula yan sa player dito ng Japan. Maganda rin yung ginawa, 5 points, 3 assists. Sa maiksing oras lang yan. Sa Lakers naman ay mukhang makakakuha dito na ng star player dahil magmumula ito sa Milwaukee Bucks. Nagkaroon na ng dalawang laro ang Lakers dito sa preseason game pero hindi pa rin naman naigawang maipanalo. Maganda naman ang mga pinakita dito ng mga players ng Lakers pero hindi pa rin ito magiging sapat para maging isang contender. Nakuha naman nila dito ang sentro na si Koloko pero hindi pa rin ginamit. Maganda rin ang pinakita dito ni Dalton Knecht. Maaari itong ilagay sa second unit ni LeBron dahil ang madalas dito talaga nakapalitan ni LeBron ay si Jared Vanderbilt. Kaso ang problema ay injury ito. Ayon kasi dito sa NBA Insider reporter na si Bobby Marks dahil pinaplano ng Lakers kunin itong si Chris Middleton, ang star player ito ng Milwaukee Bucks. Sa pamamagitan ito ng trade, ibibigay nila sa Bucks si Gabe Vincent, Rui Hachimura at Jalen Hood-Schifino na may kasamang first round pick 2029 at makukuha naman dito ng Los Angeles Lakers si Chris Middleton. Bakit kinakailangan naman ito ng Los Angeles Lakers na kunin? Bakit naman hindi? Dahil si Chris Middleton ay mayroong ekspersadong championship noong 2021 kasama si Giannis Antetokounmpo. Nag-a-average siya dito ng 24 points, 6.3 rebound at 5.3 assist. Medyo mahirap ngang isipin sa mangyayaring trade na ito pero walang imposible sa mga kakayahan ng